Alright, so we're here sa Suzuki Marcos Highway, Baguio City para tingnan ang actual ang bagong release na 2026 all-new Suzuki Fronx. This is by the way the top-of-the-line SGX variant. Meron din silang GL and GLX at meron din yung non-hybrid version. Ngayon lang ito dinala sa Pilipinas. So ito nga pala yung ice blue-gray na color exclusive lang sa SGX. Front fascia design para sa akin ay very sporty looking ang dating at kakaiba itong headlight niya. To be honest, akala ko ito yung pinaka-headlight niya pero DRL and signal lights hazards pala ito na LED. Here is the headlight. Medyo maliliit at mababa yung positioning niya. Not sure kung okay ba ito pag gabi pero wala pa naman akong nababasa or nabasa na merong visibility issues so far. Itong wraparound cladding ay nakadagdag ng bulkiness sa design ng Fronx at same pa sila ng color ng mags at trims kaya napakaangas talagang tignan. Medyo kakaiba talaga yung design ng Fronx pero may blueprint pa rin naman siya ng crossover. Ang tire size nito is 195 by 60. R16, Goodyear ang brand syempre. And nga pala, drum brakes yung likod nito at disc brakes yung harap, equipped with ABS and TCS. Naka-roof rails na rin pala ito pero hindi siya functional, so pang forma lang talaga siya. So, naka-shark fin din and naka-rear spoiler. Color black na rin since two-tone itong SGX. Power folding and side mirrors ito with blind spot warning, ilaw yan. And then smart keyless entry at may cute na glass dito sa may bandang likod. Also, meron na rin siyang rear wiper. Itong SGX variants ay fully equipped with ADAS or SSS, Suzuki Safety System. Ayos din itong parang skid plate niya sa likod, no, color silver, pero hindi yan skid plate guys ha, dagdag accent lang yan para sa design. So may 4 na sensors. Itong taillights niya fully functional yan. Medyo hindi lang ganun kabago yung design kasi meron na yan noon, pero dito sa Fronx bagay na bagay at sobrang appealing tingnan kahit hindi pa naka-on yung mga ilaw niya. And that's about it sa exterior ng Fronx SGX. So ano naman yung meron under the hood? It's using the K15B natural aspirated engine. Ang max torque nito ay 135 Nm at ang max power naman is 99 HP. It's also just a mild or light hybrid, meaning dagdag tipid lang siya and around 28 kilometers per liter ang pinaka naabot niyang fuel economy. And sadly, hindi na siya kasama sa coding exemption. Ang rear trunk nito ay kayang magkarga ng 300 plus liters pag sagad-sagad na sa 600 plus liters. Malalim din at maluwag naman yung space, kasya na rin yung mga gamit ng isang buong pamilya. And as usual, kasama na yung mga tools parang mga jar type na jack. Very important yan lalo na kapag may emergency. Sa ilalim nito, andyan yung spare tire na parang donut pero hindi siya donut. So, sayang hindi mags, ano? So, just in case of emergency, at least may mga gamit pa rin. Kaysa naman yung wala katulad nung sa mga BYD, ang alam ko wala silang spare tire included. 40-60 split yung back seat. Kaya netong magkarga ng siguro mga 3 boxes ng balikbayan box kapag siksikan talaga. 2 passengers nga lang ang kasya. Pero at least na-fold ng 60-40. Lastly, hindi ito power tailgate pero okay lang yan basta nabubuksan ng maayos. I-check naman natin ang loob nitong Fronx. Para sa akin, decente ang space nito. Hindi masikip at hindi rin maluwag. So, hindi ka mapapawaw na, uy, ang luwag pala sa loob. So, sakto lang siya. For your reference, ang height ko is 5'10" and over 90 kilos po ako. So, para lang may idea kayo kung ano yung mga pinagsasabi ko. The headroom is okay. Pero kung mas matangkad ka kaysa sa akin, baka sasayad na yung ulo nyo dito, lalo na sa likod banda. And this will fit up to 5 persons at pansin natin na walang armrest yung sa gitna. So, hindi naman tatama yung tuhod nyo kahit medyo nakasagad na yung front seats. Maganda yung pagkakadesign ng mga upuan. Combination ng leather tapos cloth material yung gitna para breathable. In other words, mas relax and comfy yung uupo dito. Sinamahan pa yan ng rear air vents with charging ports and storage for charging your cellphone and other gadgets. So yan yung likod ng Fronx. Para sa akin, okay naman siya. Wag lang akong upo sa gitna kasi masyado na mababa yung headroom niya. Alright, lipat naman tayo dito sa harap. So itong mga to, hindi ko na-explain sa inyo yan kasi alam ko, alam nyo na yung mga yan kung para saan, di ba? So ito yung mga buttons ng Suzuki Safety System. Pwede nyo kasing i-on and off yung mga yan. Pero by default, naka-on din yung mga yan. So ito yung steering wheel niya, D-type. Sporty talaga siya, medyo malaki and fully adjustable and adaptive cruise control na rin siya. Medyo off lang itong burgundy para sa akin pero bumagay din naman. Kulay itim yung floorings nito which is good for me. Ang seat adjustments nito ay parehas na manual. Yung sa driver's side, meron siyang height adjustment. Naka-start and stop ignition ito at yung gauge panel nito ay combination ng analog and digital. Ang daming clusters nakakalito sa una pero sure naman ako na mapafamiliarize din yan ng mga owners ng Fronx in the future. May 9 inches touchscreen with wireless Android Auto
Auto and Apple CarPlay, auto climate control ng AC, USB charging ports with 12 watts na wireless charging station, and syempre may mga cup holders. 6-speed matic itong SGX at pansin ko sa leather boot cover nito ay madaling magusot. Lever type din pala yung handbrake nito. May HUD or heads-up display ito sa dashboard ng umaga kapag na-activate. Also, dual dome light with warning speakers with vanity sunshade mirrors pero sa co-driver seats lang, wala para sa driver. At ang dashboard nito ay plastic fantastic combine ng glossy or shiny finish dito sa gitna. Medyo maganda rin siya tignan, hindi nakakasawa. And lastly, sa door panels or sidings naman, combination din ng plastic and soft leather materials which to me ay very nice sa mata at comfy kapag pinatungan ng braso or siko. So kung gusto nyong ma-experience din itong Suzuki Fronx, feel free na dumaan kayo dito sa Suzuki Baguio Marcos Highway. Hanapin nyo lang si Sir EJ, pa-tour na kayo para ma-familiarize kayo sa sasakyan. And kung interested kayo, yan, meron naman silang mga financing dito kung yun yung gusto nyo. Pwede rin cash. I'm not sure kung meron discount pag cash. Alam ko pwede silang magbigay. And yeah, for 1.299 million or 1.3 million, sulit na tong Fronx na to kahit yung mga GLX. Sulit na rin yun kung hindi nyo kailangan ng mga ADAS or SSS. Goods na rin para sa presyo niya. So, yun lang. Ride safe sa inyo guys and Godspeed. Goodbye.